Leave my son! Mataray na tinig buhat sa likuran mula sa pagkakayakap niya kay Jove. Bigla ay napatayo si Heidi at hinarap ang babae. Matapang ang hilatsa ng pagmumukha nito, tila gustong manlaban o lumapa. Son, who? Mataray din niyang wika. Matapos mong basta-basta nalang iiwan at saka basta-basta ka nalang ding darating at kukunin siya? More than 7 years ngayon mo lang na-realize na may anak ka? Sumbat pa rito. Naningkit ang mata ng babaeng nasa harapan. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Katulong ka lamang dito. Duro ko sa kanya. Nagangalit ang bagang niya na narinig dito at baka mamaya maputol niya ang daliri nitong nakaturo sa kanya. You're right. Katulong ako rito, ikaw. Ano ka dito, di ba? Wala? Ani niya at tinapatan ang binibigay nitong tingin sa kanya. Nasa ganong posisyon sila na magsalita si Jove. Leave! You're not my mom. I don't like you. Anito at padabog na iniwan sila. Ngunit maagap itong hinawakan ng babae. No, I am your mom. Please, come with me. Sumama nito kay Jove. No, I don't even know you. Leave me alone. You're not my mom. Umiiyak ng turo ni Jove at mabilis piniksi ang kamay ng babae na nakahawak sa kamay nito at patakbo papalayo. Nakita ni Heidi ang lungkot sa mukha ng babae sa ginawa ng anak nito, ngunit nang bumaling to sa kanya, binigyan siya nito ng isang matalim na titig bago patabog na umalis sa kanyang harapan. What's up, man? Masayang tinig ni Onofre nang bumungad ito sa sarili nitong opisina. What the hell are you doing? Pinaghintay mo ako ng 2 hours. Bulalas ni Derek sa inis sa kaibigan. Tumawa pa ito ng malakas at tila ng aasar. I'm sorry, man. Alam mo na kapag detective, may mga pagkakataong hindi inaasahan, may sinundan lamang ako. Anito sabay lapag sa lamesa nito ang ilang papeles, ngunit mas nakaagaw ng pansin niya ay ang larawan ng isang babae. Maganda to at balingkinita ng katawan. So, don't tell me babae mo na naman ang hinabol mo. Buska ni Derek sa kaibigan. Hell no! Bakit ako maghahabol ng babae? Sila ang humahabol sa akin. Malakas ang kumpiyansa sa sariling wika nito, tsaka maya-maya tumilim ang titig nito sa kanya. So ano naman ang nakain mo at gusto mong paimbestigahan ng bago mong yaya, aber? Anito habang nagsasali ng alak sa baso nito. You want some? Alok pa nito. No, thanks. Tanggi niya dahil dadaan pa siya sa munisipyo mamaya. Tumawa ang kaibigan sa ginawa niyang pagtanggi. Oh, wow! Nakalimutan ko nga palang isa kang ulirang alkalde ng bayan. Stop it! Mabilis na bara dito. Mas lalo pa nitong kinatawa. Nilapag niya sa lamesa nito ang brown envelope na kinalalagyan ng larawan at ilang impormasyon tungkol kay Heidi. Nakita niya agad nitong siniyasat yon matapos umupo sa harap ng mesa nito. Otomatikong napangisi ito nang tumambad sa mukha nito ang larawan ni Heidi. Wow! You had a great choice of nanny, dude. Chika babe to ah. Anito na titig sa larawan ni Heidi. Bigla ay tila gusto niya nang agawin sa kaibigan ang larawang hawak nito. Kita pa niya na tila inaaral nito ang bawat detalye ng mukha ni Heidi. Hindi malaman kung bakit nakakaramdam siya ng selo sa mga sandaling iyon, lalo pa sa nakikitang napapakagat-labi pang kaibigan. Heidi Mondragon. Basa nito sa pangalan ng babae. Nakita niyang tila nag-isip ang kaibigan nang mabasa ang pangalan ni Heidi. Is there something wrong? Maang na tanong dito. Nothing much. Ngisi pa nito. Mondragon seems so familiar to me. Dagdag pa nito at saka inisang lagok ang sinalin sa baso nito. Baka may kliyente ka o kaibigan ka. Ani niya upang mabaling ang pansin nito. Binaling ni Derek ang tingin sa larawan ni Heidi. Hindi niya maiwasang titigan ang magandang mukha nito. Bagay na napansin pala ni Onofre. Dahilan para muli siyang tuksohin ito. Wow! Larawan pa lang yan ha? Tudyo nito na lihim na nakapagpangiti sa kanya. Who is she? Mukhang tinamaan yata ang aking best friend ha. Anam pa ng kaibigan na panay ang kantsaw sa kanya. Napabaling-baling na lang siya ng ulo sa mga sinabi nito. Kilalang kilala siya ni Onofre kahit sa tingin pa lamang niya sa larawan ni Heidi, alam na nitong may kakaiba sa kanya. Hindi naman niya maipagkakailang napupukaw ni Heidi ang kanyang pansin, kaya't nais itong mas makilala pa ng lubusan dahil ayaw niyang dumating sa puntong hulog na siya rito. Tsaka makikilala kung sino ba talaga ito. May mga bagay na pinagtataka rito at may kaba sa dibdib na baka isinugo to ng sindikatong matagal niyang iniiwasan. Lumalim ang isipan niya tungkol kay Heidi, habang ang kaibigan panay pa rin ang kantsaw sa kanya na wala yatang balak tumigil.
Kinabukasan maaga pa lamang, nasa munisipyo na si Derek. Darating daw kasi ang kanilang gobernador sa kanilang bayan. Lahat ay abala sa gaganaping inauguration ng kanilang bagong covered auditorium. Kakaupo pa lang niya sa kanyang opisina na may kumatok. Dahil wala naman siyang ginagawa, agad niyang sinabi na pumasok kung sino man iyon. Maaga pa naman kaya may 2 oras pa bago ang takdang pagdating ng gobernador. Nang bumukas ang pinto, nakita kagad ang nakangiting mukha ng kaibigang si Onofre ang bumungad sa kanya. Mukhang may malaki pang black eye ito na halatang kahit nakasuot ng sunglasses. I got all the information you need. Asik nito, tsaka tumingin sa kanya na may nakakalokong ngisi. Hanip ang pormahan natin ngayon Nakabarong pa si Mayor? Dagdag na tudso pa nito. Napakunot noo siya dahil sa pambabuska nito, kundi napakabilis naman ito para gawin ang trabaho nito. Ikaw, bakit naka-shades ka kahit nasa loob na ng opisina ko? Balikturan niya rito. Bakit parang ang bilis? Dagdag pa na punong-puno ng pagtataka. What is that look for? Mabilis talaga ang mga galamay ko? Anito sa kanya. Excited na rin siyang makita ang laman ng envelope na dala nito, ngunit agad sa nitong inagapan. Shh! Huwag masyadong atat. Hold your breath. Awat ito sa kanya sabay ng pagngisi nito. Nilahad nito ang palad na ibig sabihin bayad muna bago impormasyon. Agad na nilabas ang kanyang bankbook at sinulat doon ang halagang ibabayad dito. Napangisi si Onofre na makita yon ang halagang sinulat. As I said, hold your breath. Ulit nito at saka nilatag sa kanya ang dalang brown envelope. Agad na binuksan yon at nakita isang birth certificate. Heidi Lynn Mondragon. Basa sa kompletong pangalan ni Heidi. Mas lalong umagaw sa kanya ang isang litrato ng babae na nakasuot ng puro puting kasuotan na hindi may kakatwang isa itong nurse. Hanggang sa makita ang kompletong larawan ng pamilya nito, nakitang bata pa lamang si Heidi roon. Maging ang isang larawan ng 2 babae na magkaakbay. Nang makita ang mukha ng babaeng kaakbay ni Heidi, napakunot noo siya. Mabilis inisip kung saan niya nakita ang babaeng kasama ni Heidi sa larawan. Alam niya na nakita niya na ito, ngunit hindi matandaan kung saan at kung kailan. Hinuha niya ay mga mas bata ito kay Heidi. Kapatid kaya niya? Usal sa kawalan. Yup, sabad ni Onofre nang ngisi-ngisi pa. Muli ipinagpatuloy ang ginagawang pagsusuri sa lahat ng impormasyong naroon hanggang agawin siya ng isang clipping galing sa isang dyaryo. Larawan niya ng isang rape slay case ng babae na nagpuan sa 13 Martires. Binundol ng kaba ang dibdib niya at agad binasa ang laman ng impormasyon na nasa clipping. Huling namataan ng dalaga sa isang kilalang pawn shop sa buong lalawigan ng Cavite, ang Villarreal Pawn Shop. Basa sa naroon. Ayon pa sa clipping na iyon, ang huling impormasyon daw sa babae. Natutop niya ang noo na maalalang babae. Ito ang delegatang nagsanla ng kwintas nito dahil kailangan daw nito ang pera kinabukasan. Nakiusap pa ito noon na pagbigyan dahil hindi raw nito alam kung saan kukuha ng gagamitin nito sa eskwelahan kung hindi nila ito pagbibigyan. I told you, ani Onofre. Ano sa tingin mo ang motibo ni Heidi? Turan pa nito na mas lalong nagpalugmok sa kanya. Iniisip ni Heidi na akong pumatay sa kapatid niya dahil pareho kaming naroon at bigla itong nawala. Bulala sa teoryang nabuo sa isipan niya. Tumpak, ani Onofre. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit nagmamasid to sa kanilang bahay. Sa mga pagkakataong nahuhuli niya ito. So what are you gonna do with this girl? O sisang tanong pa nito sa kanya. I don't know. Turan na hanggang ngayon hindi makapaniwala sa mga nalalaman. Muli, binasa ang article sa pahayagan na yon. Tanda pa niya na minsan siyang pinatawag para sa kasong iyon pero napatunayan niya ayon sa kuha ng CCTV ng isang convenience store na pinuntahan niya kaya naabsuelto siya. Nang muling ituon ng paningin sa clippings, nabasa roon ang buong pangalan ng babae. Hannah Mondragon. Usal niya sa pangalan ng kapatid ni Heidi. Huminga muna siya na malalim upang pawiin ang tensong namumuo sa kanyang dibdib. Ilang minuto rin siyang walang imik hanggang sa marinig ang tinig ng kaibigan. Okay, I have to go. Just call me anytime you need my help. Paalam pa nito sa kanya. Sure, and thank you for this. Maaasahan ka talaga, ani rito. Sumaludo lamang to at saka siya nito iniwan habang siya naman pilit na pinoproseso sa utak ang talagang pakay sa kanya ni Heidi.
Di na rin niya alam pa ang mga sumunod na nangyari. Nang tawagin siya ng kanyang mga tauhan na dumating na ang gobernador ay para siyang robot na nagalaw ayon sa dapat mangyari. Mabilis siyang nakipagkamay dito, maging sa ribbon cutting ng bago nilang covered court hanggang sa pag-uusap na ng gobernador sa ilang programa nila sa kanilang bayan. Mabuti na lamang at masalita ang kanyang vice-alkalde. Maagap siya nitong sinasalo. Hanggang sa matapos ang pagtitipong yon at magpaalam ang kanilang gobernador, si Heidi pa rin ang laman ng kanyang isipan. Kaya pagkatapos na inaugurasyon, agad siyang umuwi upang kumprontahin ang babae. Hello? Hello? Pabulong na boses ang naririnig ni Heidi sa kanyang earpiece. Hello? Tugon niya para ipaalam na naririnig niya ito. Oh my God, Heidi! Anong ginagawa mo? Nasaan ka? Lulusob na kami sa isla sa Mindoro. Ano? Sasama ka ba? Tinig iyon ni Angelique. Oo, sasama. Saglit lang at hinihintay ko pa si Derek. Magpapaalam muna ako. Aniya rito. Make it quick. Mukhang delikado ng lagay ni Alexis. Aligakang wika ng kasamahan. Mukhanda na ang mga ito sa gagawin nilang pagsalakay sa kampo ni Stoneman. Okay, I'll see you in a bit. Alam kong pauwi na yon. Aniya tukoy si Derek at hindi nga siya nagkamali dahil narinig na niya ang pagpasok ng sasakyan nito sa garahe. Pagpasok nito ay tila nabigla na makita nito ang bag na nakaimpake. Nakatayo lang to at nakatingin sa kanya. Sir? Alanganing saad. Naghihintay lang naman si Derek sa konong sasabihin ni Heidi. Alam na kaya nito na alam na niya ang totoong motibo nito kaya siya aalis na? Tanong na umuukil-kil sa isipan ng binata. Sir, magpapaalam lamang sana ako. Makikita kasi kami ng... Aniyang hindi malaman ko anong idudugtong. Makikita kami ng kapatid ko? Pagsisinungaling niya. Naningkit ang mga mata ni Derek. He knows na nagsisinungaling na ang babae dahil alam niya wala na ang kapatid nito. Ngunit tila wala itong balak na umamin sa kanya. Kapatid? Wala ka namang nasabing may kapatid ka. Bara niya rito. Meron. Hana ang pangalan niya. Anito at saka biglang natigilan. Aktong hindi na ilihim sa matatalas na mata ni Derek. Tama nga. Kapatid nito si Hana at naroon ito upang patunayan na siya ang pumatay sa kapatid nito. May sakit ka sa siya, sir? Kailangan niya ako? Dagdag kasinungalingan pa nito. Kabado man siya pero kailangan niyang galingan sa pag-arte dahil tiyak na naghihintay na mga kasamahan sa grupo. Ngumisi si Derek. May sakit? Bakit? Doktor ka ba o di kaya nurse? Aniya na may diin sa huling salitang binanggit. Nakita niyang tila nagulat ito sa sinabi niya. Huli ka na, Heidi. Magkakaila ka pa? Aniya sa isipan habang nakatingin sa hindi mapakaling babae. Please, sir. Kahit 2 araw lang. Pagmamakaawa niya rito. Kailangan na niyang umalis. Ang sabi ni Angelique alas 6:40 ang alis ng last trip ng barko patungo sa Mindoro, kaya't konting oras na lang ang nalalabi niya. Okay. Ari niya pero alam na niya ang kanyang gagawin. Susundan niya ito upang malaman kung saan talaga ang punta nito. Maingat na minatsagan niya ang bawat galaw nito matapos makalabas sa kanilang bahay. Naglakad to 2 kanto mula sa kanila at naroon nakaparada sa bakanting lote ang isang sasakyan, Mitsubishi Lancer. Shit! Sinasabi ko na nga ba? Aniya na makitang tinanggal ni Heidi ang mahaba nitong palda at naka-shorts na lamang ito at ang plain white v-neck t-shirt nito. Agad tong lumulan sa sasakyan at pinasibad iyon. Maingat ang bawat sunod ni Derek sa isang Mitsubishi Lancer na kinalululanan ni Heidi. Medyo malayo na ang nalalakbay nila. Nasa parteng Batangas na sila hanggang sa makita na patungo ito sa pier. Lalo siyang napakunot noo. Anong gagawin ito sa Mindoro? Aniya sa isip. Alam niyang ang pier na iyon ang daungan ng barko papunta at pabalik ng Mindoro. Matapos iwan ang sasakyan at bitbit nito ang bag, lumapit to sa isang babae na tila ba magkakilala sila. Di niya makita masyadong mukha nito. Dahil nakasuot to ng sunglasses ng maya-maya, hubarin nito yon at saktong sa direksyon niya ito nakaharap, kaya't malayang nakita ang kabuuan nito. Holy shit! Muling bulalas na mapagsinong babaeng kausap ni Heidi. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babaeng nasa larawan sa opisina ng kaibigang si Onofre. Naging malaking palaisipan sa kanya ang kaugnayan ni Heidi sa babaeng iniimbestigahan ni Onofre.
Pilit inaalala ang pangalan ng babae pero bigo siya. Kaya minabuting magmanman na muna hanggang sumakay ng mga to sa barko. Wala siyang nagawa ng tuluyang umalis sa mga ito. Laking ginhawa ni Heidi nang tuluyan siyang payagan ni Derek kahit pa batid sa mukha nito ang pagdududa. Wala na siyang panahon para isipin pa yon. Kaya na makarating ang tagpuan nila ni Angelique, masaya siyang sumaludar dito. Kamusta ang pagiging yaya? Ayos ba? Diga agad ni Angelique sa kanya na alam niya namang inaasar na naman siya nito. Pagod ako, girl. Not now. Ani rito at saka ngumiti. Naku, mukha ngang nanghihiyang ka sa pagiging yaya mo ha. Tumaba ka eh. Balik biro pa nito. Agad siyang napatingin sa katawan niya na mas lalo pang nagpatawa rito. Joke lang, anito. Sandy and Winona was there. They will be the one to go by land. Tayo sa dagat. Marunong ka namang lumangoy, di ba? Untag nito sa kanya. Ha? Gagad nito. Bigla siyang kinabahan. Sa swimming pool nga ay halos 3 beses siyang malunod. Sa dagat pa kaya? Medyo may alam na siya dahil sa instructor niya pero may takot pa rin. Don't tell me hindi ka marunong lumangoy. Paano ngayon to? May pag-aalalang wika pa nito. All set na, pero hindi ka pa pala marunong lumangoy? Sandy should come with me. May pagkadismayang saad pa rito na medyo nairita sa pagkakadiskaril ng kanilang plano. Ngumiti siya. Ikaw naman, sinabi ko bang di ako marunong lumangoy? Bawi dito. Ayaw niyang mapornada ang gagawing pagliligtas ng kasamahan. Sapat naman na sigurong natutuhan sa 3 araw na pagtatampisaw sa swimming pool. Kasamang instructor nila. Kung di lang kasi sa pakialamerong boss at palayasin, hindi na pabalikin ng instructor nila ay na-master na sana niyang paglalangoy. Hello? Dinig nila sa mga nakakabit na earpiece sa kanilang tenga. Si Winona yon. Hello? Tugon naman nilang sabay. Thanks God. Butit na kasama ka, Heidi. Akala ko tatatlo lang kami. Hindi pa kasi nagre-report si Taka at ayaw pang oblagehin ni Black Dragon. Baka daw umatras kaya tayo pa lang. Anito sa kabila. We're almost there. Is the boat ready for us? Tanong ni Angelique sa usapan nila. Yes, we rented oxygen tank too. Anyways, does Heidi know how to swim? Tanong pa nito. Ngayon lang kasi sila lulusob sa tubig kaya hindi nila alam ang kakayahan nila sa isa't isa pagdating sa tubig. Muli, umahon ang kaba sa dibdib niya sa gagawin nilang pagsisid ni Angelique. Yeah, she said yes. Yeah, Heidi. Pangumpirma sa kanya kaya't wala na siya nagawa kundi sumang-ayon dito. Naging matagumpay ang ginawang operasyon sa pagliligtas kay Alexis at sa pagkakaligtas pa nito ay nalantad ang isang sekreto na ito ay anak ng kanilang leader na si Black Dragon. Alexis was so lucky to have Stone Man in her life. Ito ang misyon niya ngunit nagka-developa ng mga to habang nasa pangangalaga siya ng lalaki. At masyadong maswerte si Alexis dahil hindi talaga si Stoneman ang pasimuno ng sindikato ng mga nagpapakalat ng maralaswang video worldwide. Bigla ay nainggit siya sa kasamahan, dahilan para asaming sana mangyari rin sa kanila ni Derek ang nangyari kina Alexis at Stoneman. Matapos sa matagumpay na operasyon, dumiretso muna siya sa headquarters nila para magpahinga. Dahil alam niyang sa pagbabalik na naman niya sa bahay ng mga Villarreal, muli siyang makikipaglaro sa apoy. Kailangan niya nang madaliin ang pangalap ng ebidensya na magdidiin sa lalaki bago pa tuluyang marahuyo ang kanyang puso. Sa ngayon pa nga lang nahihirapan na siya eh. Baka dumating ang araw na mas gugustuhin na lang niyang mahalin to kaysa bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid. Manang, wala pa po ba si Heidi? Mabilis na tanong ni Derek kay Manang Bining nang makalabas sa kanyang silid. Wala pa naman, iho. Ayaan mo at baka mamaya narito na rin yon. Tura naman na matanda. Okay po. Si Daddy? Tanong naman ko nasaan ang ama. May business meeting daw. Breakfast kaya't maagang umalis. 7:00 pa lang lumabas na. Bigay alam naman ito. Walang nagawa si Drove kundi dumulog sa mesa. Nakita niyang maayos na nakalapag doon ang diaryong laan para sa ama. Napaisip din siya. Ang tagal na nga pala siyang hindi nagbabasa noon dahil ayaw niya makabasa ng kahit anong balita. Kaya din siguro hindi niya nabasa ang article ng pagkamatay ng kapatid ni Heidi na binanggit pa mismo doon ang kanilang pawn shop hanggang sa maalala ang minsang sinabi ng kanyang cashier na may pumasok sa pawn shop nila pero wala naman daw nanakaw.
Tila umiilaw sa isipan ang posibilidad na si Heidi ang may gawa noon, hanggang sa isang pasya ang kanyang naisip. Mabilis siyang bumalik ng kanyang silid at nag-imis, tsaka sinilid sa isang malaking bag ang ilang damit niya. Sinabihan na rin si Aling Maring na ihanda lahat ng gamit ni Heidi na nasa kwarto ng mga ito. Ipapakita ko sa'yo kung sino ko, Heidi. Tingnan ko kung magbabago ko pa ang iyong maling paniniwala tungkol sa akin. Aniya sa sarili habang nilalagay sa trunk ng kanyang sasakyan ang mga bag nila. Ihintay na lang ang babae kung babalik pa ba ito. Isa, dalawa. 2.5 oras na siyang naghihintay, ngunit wala pa ring Heidi na bumabalik. Gusto na niya itong tawagan pero nagpigil siya, hanggang sa hindi napigil ang sarili at agad tinawagan ang number nito. Papasok na si Heidi sa bahay ng mga Villarica, nang bigla nagring ang cellphone niya. Bigla ay nagkatinginan sila ng lalaki, na hawak na nito ang cellphone na nakatapat pa sa tenga nito kagaya niya. Ilang sandali nakita niyang binabana nito ang cellphone at agad na lumapit sa kanya. Nabigla siya nang hawakan siya nito sa kamay at hilahin papunta sa garahe. Saglit! Agap dito ngunit tila bingi ito. Saglit nga lang, saan ba tayo pupunta? Angal niya kay Derek. Hindi pa rin nagsasalita si Derek kahit salita na siya ng salita. Nang buksan nito ang pinto sa harapan ng sasakyan nito, nagmatigas siya. San mo ko dadalhin? Halokip-kip na tura ni Heidi. Papasok ka o hahalikan kita? Mamili ka. Matigas ding tura ni Derek. Nagsukatan sila ng tingin ngunit nang akmang hahalikan nga siya ni Derek, wala nang nagawa si Heidi kundi tumalima na papasok sa sasakyan nito. San ba kasi tayo pupunta? Pangulit niya kay Derek na makaupo na ito sa driver's seat. Tatahimik ka o hahalikan kita? Muli nitong banta. Tinatanong ko lang na... Putol na tura ni Heidi nang bigla na lamang siyang siilin ng halik ni Derek. Halos hindi siya nakahuma sa kabiglaanan sa ginawa nito.